Good morning. Salamat kita sa Ginoo liwat nga sa gihapon kita makapamalandong gid sa iyang pulong. Kani sa bungation, we are here in Romans chapter 10 verse 17. Isa sa mga malipot nga verse but kabalo kita nga meaningful gid when it comes to faith ang ini naman nga bersikulo. Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ginugid magpakamaayos ang iyang pulong sa sining tion. Aton pagkapamalandungan, faith that grows. Sa gihapon ang pagtuo, amugid ang dako nga bahin sa pagkabuhi naton. Kag ang pagtuo amugid ang padayon nga nagahatag sa aton sang encouragement sa pagpalapit gid sa Ginoo. Madamo nga mga tinion, may mga hindi naton mahangpan nga sitwasyon sa pagkabuhi naton. Pero ang pagtuo amugid ang naghatag sa aton sa kagayunan nga aton mapakigbatuan kag sa gihapon aton gid makita ang bugay sa Ginoo tungod nga kita ginatugyan naton ini sa iya. Kag sa naglikid naton nga mga pagtuo nakita naton nga ang pagtuo nagahatag gid sang gahom sa aton sa pag-atubang naton sa kung anuman nga mga pagkabuhi nga aton nga pwede gid nga mahimo or ma-experiensyahan sa kabuhi naton. Kag ang kadalag-an amugid ang handom sa Ginoo. That's why ang iya encouragement sa aton amugid ang magtuo kita sa iya. Kag sa aton nga pagpadayon subong ang aton nga handom of course nga magatubo gid ang aton pagtuo sa Ginoo. Kag una gid nga luya gid naton nga makita kag ma-experiensyahan sa aton when it comes sa aton nga pagtuo. Number one here is developing our faith. Kinanglan gid may ara kita sang drive or may ara kita sang goal nga i-develop gid naton ang aton nga faith. Hindi lang yang may pagtuo na ko sa Ginoo, okay na kag I think enough naman na. Pero dapat makita gid naton nga may ara gid sang development. So we have to remember that faith is not credulity. Ginatawag ina nga blind faith with no evidence. Daw tuo lang ko sige lang tuo lang ko. Pero lain niya nga ang pagtuo mo may mga experiences and even sa imo mismo nga hugalingon nakita mo kung paano ini nangin matuod sa imo. So instead makita naton diri that faith is based upon the word of God. So ang Romans chapter 10 verse 17 very special gid ini sa aton. That's why I can mention gina sa ginbasa naton. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So the word of God provides evidence. Amo na nga ambal gani gusto mo mabalaan ang sabat sa iyong pangamuyo, basa ikaw sa pulong niya. Nangamuyo ikaw maybe damo na nga beses kamang kada wala man gyapon nga sabat sa Ginoo, just read the word of God and the word of God will give you the exact answer of your prayers. That's why ang pulong niya may ara gid nga bahin sa kung anuman nga pagkabuhi naton. So dapat nga ang iya nga pulong mangin aton gid sa adlaw nga tion. In John chapter 20 verses 30 to 31, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. That you may believe that Jesus is Christ. So, besides the testimony regarding the miracles of Jesus, other evidences makita naton dra kag pila sa mga pulong niya, fulfilled prophecy concerning nations of the Messiah, the scientific foreknowledge of the Bible, the high moral standards it contains, the continuity of the Bible despite its various sources. So paano nag-connect ina? So ina tungod sang pulong niya. Those are evidences nga makita naton about Jesus sa iya ginimuan kag kung paano niya inigin orchestrate ang tanan gin butangan sang structure ang tanan sa pagkabuhi naton in order nga makita naton that indeed
He is unique. He is different. He is a powerful one. So, while we may walk by faith and not by sight, it is not truly a blind faith. Hindi ini palagpat lang aton na ginhimo ang aton pagtuo, nagtuo lang kita, iti amo ginaba sa iban eh. Tuo ko sa Ginoo ti, that's all. Nagtuo mo ko sa Ginoo. But no. So we walk by faith and not by sight. Makita naton dra, even though yes, wala man kita ayhan may nakita before pa, o kung ano dra ang bago pa lang kita ayhan nakilala sa Ginoo. But then sa aton nga pagtuo ang Ginoo mapakita gid kung ano siya sa imo sa. You know, since faith or trust or confidence comes through the Word of God, ano yang dapat naton himuon nga magtubo pagid ang aton pagtuo sa Ginoo? We must diligently read the Word of God. Pulong gid sa Ginoo. Basa kita sa pulong sa Ginoo. Ikabuhi naton kung anong nabasa naton sa pulong sa Ginoo. Only then will our faith become stronger. Pagtuo naton, basa naton dra kung paano Ginoo nag-fulfill sang promises, sang prophecy, kung paano niya ginhimo ang mga miracles. So those are evidences sa makita naton ay kinahanglan gali nga magtuo sa Ginoo. Kay nga ang ini nga Dios hindi lang ni sura-sura lang kundi Dios iniya nga may ginhimo gid ka magit pakita gid, and most especially sa akon kabuhi kung paano niya gin-change sa akon kabuhi. And our lives are the evidence of His power. That's why He deserves of our faith. Ang pamangkot, sa ano ayhan nga mga tinion nga aton gin value ang iya pulong. Nga na-appreciate naton ang iya nga pulong. We hope and I pray that every day in our lives gina-appreciate naton ang pulong sa Ginoo. Kag sa pag-appreciate naton sa sining nga pulong niya nga aton nga ginabasa, ginakabuhi, naga-produce ini sang pagtuo nga naga-himaya gid sa Ginoo. And then the second thing nga makita naton dra is not only developing our faith ang himuon naton, but maintaining our faith. You know, ang importante bala ang consistency. Kung kay sayas kabalo kita kung paano, like maybe playing basketball, kabalo kita kung paano mag-shoot, kabalo kita kung paano magdepensa, but sometimes the problem is layo na o kung damo na ang aton nga score against ang aton nga opponent. Sometimes ang problema perdi pa kita kay nga wala kita consistency. And you know, sometimes ang kabuhi nato na Kristohanon amo sina, kabalo kita sang pagtuo, kabalo kita sang kaluwasan, naluwas naman kita, sigurado ka nga palangit ka, but then ang pag-maintain sang kabuhi ni Kristohanon wala sa aton. And that is the problem. May mga tao yang may tawag kita nga nag-backslide. May mga tao yang ati araman sa simbahan ko Domingo. Pero ang mga inadlaw nga wala siya sa simbahan, daw hindi man Kristohanon nga pagkabuhi. So, may mga tinion nga inconsistent kita. So, ang suggestion na ginahambal diri sa aton, of course, ini pagpadumdum sa aton, we must guard against the sin of unbelief. That's why ang Hebrews chapter 3, makita naton dra in verses 12 down to 14. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Amo ning aton pangamuyo, Lord, kung anong ginsugudan ko, tapuson ko ni. Padayunon ko ini. Kaya naibaluan ko nga ini, dako gid nga bahin sa kabuhi kong pagtuo. You know, many people lose their faith. Maybe because wala na nila na padalman ang ilaya nga pagkilala sa Ginoo. Gamay nga problema, give up sila kay nga wala nila gina value ang pulong sa Ginoo. You know, faith is maintained through constant reading and hearing the word of
the Word of God. And we can also maintain faith through Paul's directive. Pila ka mga gin-mention diri sa pulong sa Ginoo in 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 12. But those who desire to be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O men of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Faith, or fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So ginahambal ini ni Apostle Paul. So anong mga ginpang-mention niya dira? To sum up sa gin-mention niya dira in 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 12. Paano naton ibantayan ang mga bagay nga possible nga magalus ang aton niya nga faith? Flee materialism. Just serve the Creator rather than the creation. And secondly, pursue faith. This we can do by feeding on God's Word. Pulong sa Ginoo. And then the third one here is fight the good fight of faith. The best defense is a good offense. Kinanglan mangin active ang aton niya pagtuo sa Ginoo. Hindi kita magpabuyan-buyan sa aton nga pagtuo sa Ginoo. Hindi naton pag-take for granted. Hindi kita assume lang sa mga bagay nga masarangan nato without faith naton sa Ginoo. In Jude 3, Beloved, while I was very diligent to write you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. You know, the nation of Israel lost its faith in the wilderness. Damo sila sa struggle nga nagyan. We have to be careful. We have to think deeper about it. We have to promise to the Lord ng pagtuo natin will continue, will grow, will develop till the Lord call us to glory. Ang lang gid ang atong prayer. Lord, adlaw-adlaw sa kabuhi ko buligi ko. Ang pagtuo ko magkusog, ang pagtuo ko magbakod pagit. Sa anuman nga sitwasyon sa kabuhi ko, I will continue to put my faith. I will enhance it every day. Asa sa uli nga imo ako kwaon kagdalon sa iman. I hope and I pray that is also your prayer, our prayer. Pagpadayon kita nga magupod sa Ginoo, magtuo sa Ginoo hasta sa uli. Ginoo, salamat gid sa imong pulong. Salamat for giving us this kind of encouragement. Hindi namon Ginoo palangan-langanan ang amon nga pagtuo, kundi adlaw-adlaw tinguan namon nga magtubo ini. Buligan mo kami Ginoo sa kung ano mga sitwasyon, i-remind mo kami Ginoo nga ang amon pagtuo dapat maging active. Not only sa tinion nga may mga struggle kami, but in every day and every hour sa kabuhi naman. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.